Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Nagbabalik po tayo upang maghatid na naman ng nakakakilabot at nakapananding balahibong mga kwentong kababalaghan. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay 12:00 in punto. Mga bandang 10 ako umalis sa ninintahan kong bahay sa Marikina. Dala ko ang lumang pick-up ko. Pupuntahan ko ang kaibigan ko sa Laguna. Katrabaho ko siya at bagong kakilala sa bagong trabahong napasukan ko. Kaarawan niya bukas at hindi pwedeng bukas na ako bumiyahe. Baka kasi tanghali na ako makarating dahil traffic sa Cubao, lalo na sa Recto. Di pwedeng malate. Kaya pinili kong pumunta sa kanila ngayong gabi. Nag-send siya ng address, tsaka gamay ko na rin naman ang Laguna, kaya walang problema. Naburyo ako sa traffic. Nakalusot ako mga bandang 11 na. Di ako makapaniwala. Dinaig pa ng prosesyon ang traffic sa Pinas. Pero nagpasalamat ako nang medyo okay ng takbo at kalaunan. 12 na marating ko ang boundary ng Laguna. Distansya ang biyahe at magulo na ang buhok ko dahil sa hangin mula sa nakabukas kong bintana. Sira kasi ang aircon ko kaya kinakailangan kong buksan na bintana ng sasakyan. Ilang minuto ang dumaan, napansin kong madilim na ang daang tinatahak ng pick-up ko. Simentado iyon at tahimik. Wala man lang poste ng ilaw na magbibigay liwanag sa mga dadaan doon. Iyon ang address na sinabi ng kaibigan kong si Marlene, kaya iyon ang sinundan ko. Sa unahan ay isang tulay ang nakita ko. Medyo mahaba-habang tulay iyon. Ganoon pa rin, tahimik at madilim. Patawid na ako sa tulay nang may makita akong babae naglalakad sa gilid ng tulay. Pumunot ang noo ko sa pagtataka. Talagang nagawa niyang maglakad na mag-isa sa ganito kadilim at nakakatakot na daan? Ani ko sa sarili. Sinipat ko ang babae. Nakasuot ng uniform. Halatang estudyante ito at mag-isa pa. Wala itong dalang bag pero naka-uniforme. Agad akong huminto sa tapat ng babae. "Miss, sumakay ka na. Gabi na at mag-isa ka. Delikado dyan sa unahan, baka mapano ka pa." Ani ko, gawa na rin ang pag-aalala ko. Ano bang nangyari at naglakad itong mag-isa? Sapay, 12:00 na. Napapailing ako nang maisip na baka naglakwatsa ito at ginabi ng uwi. Napabuntong hininga ako. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon. Hindi siya nagsalita pero sumakay siya sa likuran ng sasakyan ko. Sinulyapan ko siya sa rearview mirror. Walang ekspresyon ng mukha niya. Malamig iyon at medyo maputla ang labi. "Saan banda ba ang sa inyo? Para doon kita ibaba." Ani ko. Pero hindi siya nagsalita. Naisip ko, baka hindi ako narinig. Baka may iniisip siya, kaya nagsalita ulit ako. "Ituro mo na lang kapag nakarating tayo doon." Segunda ko. Habang nasa biyahe ay napansin kong parang may mabaho. Inamoy ko ang sarili ko. Di naman ako ang mabaho. Tsaka habang tumatagal ang biyahe ay parang mas lumalala ang mabahong amoy. Medyo masangsang iyon. Nani mo, amoy ng nabubulok na itlog at nabubulok na katawan ng hayop o kung ano man. Hindi ko na kinaya ang baho. Kaya kumuha na ako ng pabango sa purse ko para mag-spray. Baka sakaling mabawasan ang baho. Tsaka nilakihan ko na rin ang pagkakabukas ng bintana. Sinulyapan ko siya sa rearview mirror. Nagulat ako na makitang
Nakatingin siya sa akin. Kanina pa ba siya nakatingin? Nagtataka ang usal ko sa sarili. Naamoy mo ba yun? Nakakapagtataka. Saan kaya yun galing? Sabi ko at nilakipan pa ng hilaw na tawa. Tiningnan ko ulit ang refleksyon niya sa salamin ko sa unahan. Nakatitig pa rin siya sa akin. Tila hindi siya kumukurap. Napalunok ako at tumingin na lang sa unahan. Anong grade ka na? Malapit lang ba ang paaralan niyo dito? Usisa ko. Para akong baliw na nagsasalita dahil di naman siya sumasagot. Nakatitig lang siya sa akin nang hindi kumukurap. Pero kailangan kong makipag-usap sa kanya dahil sa totoo lang, inaantok na rin ako. Sa susunod, huwag ka nang maglakad mag-isa ha. Delikado ang panahon ngayon. Tsaka baka nagkating ka ha. Hindi rin maganda yan. Kailangan mong mag-aral na mabuti. Pangaral ko sa kanya habang sinasagot niya lang ako ng katahimikan. Napangiwi ako kalauna na mapansin na palala ng palala ang masamang amoy. Tsaka nakakapagtaka na sobrang lamig ng hangin na pumapasok sa sasakyan. Nakakaramdam na rin ako ng bigat sa pakiramdam na hindi ko may paliwanag. Medyo distansya ng biyahe namin at malapit na ako sa bahay ng kaibigan ko. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Di ko alam kung saan ko talaga siya ibababa. Hanggang sa nakarating na nga ako sa bahay ng kaibigan ko. Napaisip ako, makakilala ng kaibigan ko ang babaeng sakay ko. Sa kanya na lang ako magtatanong. Bababa lang ako dito ha. Kakausapin ko lang muna ang kaibigan ko. Tinuro ko ang bahay sa unahan. Hindi pa rin siya nagsalita, kaya bumaba na ako. Nakangisi si Merlin na makita ako. Aba, tapang ah. Bumiyahe ka talaga ng 10 oras na gabi. Natatawa pa na bungad niya sa akin bago yumakap. Sinabi ko naman sa'yo, darating talaga ako ngayon. Wala ka talagang believe sa akin. Ani ko. Hinila ako ni Marlin, kaya hindi ko agad na itanong sa kanya ang tungkol sa babaeng nasa sasakyan ko ngayon. Pakilala mo na kita kina mama at papa. Nasa kapitbahay sila. Tara. Aniya. Sumunod na lang ako sa kanya. Nagtaka ako kasi marami pang gising na tao sa kapitbahay nila. Anong meron ngayon? Parang dami yatang gising ngayon. Usisa ko habang nakasunod sa kanya. Nakikiramay ang mga yan. Namatayan kasi itong kapitbahay namin. Tugon ni Marlin. Sakto naman at malapit pala sa kabaong ang inuupuan ng ama at ina ni Marlin. Kinakausap nito ang babaeng namumugto ang mga mata. Hula ko, siya ang kaanak ng namatay. Tumingin ako sa kabaong at sa picture na nasa ibabaw ng kabaong na pinagsisihan ko kung bakit ko pa tiningnan. Automatikong nanayo ang mga balahibo ko sa katawan. Tila lalabas na sa dibdib ko ang puso ko. Napansin ni Marlin na nakatingin ako sa picture. Kawawa siya sa totoo lang. Ang bata-bata niya pa para mamaalam. Ang talino pa man din niyang si Juliet. Kaya lang nung linggo, nalaman na lang namin na may nangyaring masama sa kanya. Pagkukwento ni Marlin. Habang nanatili akong tulala, nanlalamig ang batok ko. Ginahasa siya at pinatay. Nakita na lang namin ang katawan niya. Nasa ilalim na ng tulay. Naka-uniforme pa nga kasi galing siyang paaralan. Patuloy ni Marlin. Ang babaeng nakikita ko sa larawan ay ang babaeng isinakay ko kanina at nasa kotse ko pa hanggang ngayon.